Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, lagot, kulong sa bilibid, mabigat ang parusa. Castro na bigla, Pres Marcos, BP Sara, pinalakas puwersa. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, no? At ito na nga, wag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV. Nagkakababuyan daw. Yan guys, kapag daw na impeach si VP Sara Duterte. Ayan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte kanina, pang matindi. Mapipilitan daw siyang tumakbo ng senador o vice presidente. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, mga kotsero. Anong basehan yan? Ito yung balita kasi. Yan. Sabi, magkakababuyan tayo. Sabi ni former president. Babuyan daw eh. Wag naman ganon, sir. Magbabuyan, sir. Okay. Rodi Duterte eyes VP run if Sara gets impeached. Nabi mga kutsara. So, former President Rodrigo Duterte already has a game plan in case his daughter, Vice President Sara Duterte, is ousted via impeachment. I thought it will happen. Mga kutsara. Not anytime soon. Kasi hindi pa buo yung kumbaga hindi pa buo yung propaganda. So hindi pa mangyayari ngayon yan. So I doubt it if it will happen. I even doubt kung mangyayari talaga yan in reality. Parang hindi. Malabo. Kasi alam niyo kung bakit. Ito lang, ano na naman to? Theory ko lang naman to, Teorya ko lang naman. Kapag na-impeach si VP Sara, ang unang-unang tatamaan dyan ay yung mga taong may interest na umangat sa kanilang mga pwesto. And they would not want the negative publicity. Let's be real. Yun ang mangyayari dyan. Ayawan nila yung negative publicity niyan. O, sino ba yung mga yung mga nababalitang merong interest daw na tumakbo for president? O, kasi isa na dyan si Martin Romualdez. O, iba pa. Di ba? Tsaka yung iba pa. Yung mga may interest din na pabagsakin si VP Sara. Mawawalan sila ng kumbaga, mawawalan sila ng credibility. Or momentum. Mawawalan sila ng momentum for them to make headway for the 2028 national elections. So, I doubt if it will happen. Pero ang sigurado kung hindi titigil ay yung mga batikos laban kay VP. Sure yan. Walang yan. Walang question dyan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028 para, if ever, di ba, currently, nagsabi si VP na wala naman daw siyang plano tumakbo, but if ever, di ba, at least medyo natrabaho na nila, kumbaga. Yun yung mangyayari dyan, most probably. So sabi niya, despite his old age, Duterte won't hesitate to make a political comeback by running either for vice president or senator in the next election. So yan mga karibin natin, no? For example lang mga karibin natin, talagang ma-impeach itong ating mahal na vice presidente mga karibin natin. Sa palagay nyo pa may pag-asa, itong si dating Pangulong Duterte na maging senador, oh? Ano sa palagay nyo? Senador or vice presidente daw yung kanyang tatakbuhan, mga karibin natin. Muli kayang makabalik. For example lang, ang ating mahal na dating Pangulo, mga karibin natin, sa medyo mataas na posisyon ng ating bansa. Well, anyway, mga karibin natin, kung ako po, opinion lang po ito, Siyempre, taga-suporta tayo ni dating Pangulong Duterte, mga karibin natin. Kaya, ano man ang mangyari, di ba? Doon pa rin tayo, di ba? Sa may nagagawa, di ba? Kaysa naman doon sa walang nagawa, di ba, mga karibin natin? Kayo mga karibin natin, kung kayo po ang tatanungin ngayon, no? Iboboto nyo pa rin po ba si dating Pangulong Duterte? Yan po na lang ang tanong ng mga karibin natin. Kasi nga po mga karibin natin, hindi po talaga, tama po si Coach Jared, mga karibin natin, talagang mayroon pang mga darating na mga
unexpected na mga paninira, di ba mga karbi natin, dito kay VP Sara. Kaya talagang dapat lang po natin tutukan ito. Ha? Kung sino man po ang nasa likod nito, good luck po sa inyo kung mapaniwala nyo po ang taong bayan. Pilitan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Okay. So yan mga karibyo natin, sigurado kung may masasabi na naman po dito yung mga makabayan black mga karibyo natin ha. Dito sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, kahit hindi naman yan sure kasi wala namang talagang pero talagang may masasabi na naman po itong makabayan black. Siseryosohin na naman po nila yung yung pahayag na yan ni dating Pangulong Duterte mga karibyo natin. Abangan lang po natin kasi ganyan naman talagang makabayan black di ba? Meron niyang masasabi. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice-presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod ito ng mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice-presidente sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president, baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner. Talaga. So yun mga karibin natin pahayag po ba kayo na Duterte ang tatakbo sa 2028 mga karibin natin marami pong magsasabi dyan na hindi nila gusto kasi di ba may nagko-comment ayaw na nila sa mga Duterte, pero mas marami po ang natutuwa mga karibin natin, marami po ang natutuwa kung bumalik itong si dating Pangulong Duterte mga karibin natin, kasi sabi nila ito comment lang po ito mga karibin natin ng ating mga ka-review sabi po nila bakit nung panahon ni dating Pangulong Duterte medyo nawala yung sa aming barangay, sa aming lugar, yung droga mga karibin natin na nabawasan or nawala talaga yung mga natakot na sila. Tapos nakakapaglakad sila kahit gabi na mga karibin natin, nakakapaglakad sila sa kalsada, di ba? Feeling ba nila safe sila nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga karibin natin? Pero ngayon daw mga karibin natin, hindi naman natin sa mga karibin natin kasi nagsisimula pa rin lang naman ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon daw mga karibin natin, bumabalik. Ewan ko lang sa inyo dyan, sa inyong mga barangay, sa inyong city mga karibin natin, kung bumabalik na rin daw itong mga droga mga karibin natin. Ewan ko. Pero tama po kayo. Dito po rin sa amin mga karibin natin talagang ganun medyo nagbalikan na rin talaga medyo totoo. Medyo totoo po yung comment na yan, mga karibin na yan, Nako po. Ang magkababoyan tayo, I do not lose any. I'm retired. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang bise. Maging si Speaker Martin Romualdez, sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa vice-presidente. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Yan mga karibin natin naniniwala po ba kayo na hindi alam ni Speaker Romualdez itong namumuong impeachment plan laban kay VP Sara? Ako, opinion lang ko po ito mga karibin natin bilang tatay, di ba, ng isang bahay mga karibin natin di ba, dapat alam mo kung anong nangyayari dyan sa inyong bahay. Kung yung mga anak mo ba, kung yung mga tuta mo kumakain na or nangagagat ba yan, alam mo yan ikaw yung tatay dyan sa lower house mga karibyo.
Diba? Siya yung pinakatatay ng House of Representative. Diba, mga karibin natin? Pero, di lang din natin masabi kung wala nga ba talagang alam itong si... Pag ito walang alam, mga karibin natin, dapat palitan na ito. Di ba? Pag ito walang alam si Romualdez sa nangyayari dyan sa Kongreso, palitan na yan. Palitan na may alam para at least, di ba? Masabihan agad yung ating Pangulo, di ba? Mga karibin natin. Mahirap naman kung wala kang alam. Tapos ikaw pa yung pinakatatay dyan. Ako po. Huwag naman baboyan, sir. Okay. Duterte revealed he will be forced to come out of retirement if his daughter is impeached during the Gikan sa Masa para sa Masa program on SMNI Network on November 20. Sabi niya, mapilitan ako, it's either I will run for senator or I will run for vice president. Maski matanda na ako. Napipilitan ako lumabas sa retirement eh. When I begin to talk, election is just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Puro, sabi niya, wala naman nawawala sa kanya. Retired na siya. So, di magkakababuyan tayo. Okay. Sana hindi. Sana hindi. I mean, with all due respect kay former President Digong, parang madumi na nga yung politika. Huwag na natin mabuyin. Anyway. Duterte made the remarks amid the impeachment talk among some lawmakers against the VP over the controversial use of confidential funds. O, yun pala yung... Yun pala yun. Okay, Duterte however downplayed an attempt to oust VP Sara via impeachment, insisting there is no proof she violated the Constitution, which is true. Before hurling baseless accusations against VP Sara, he said it is prudent to conduct an audit on the funds transferred by the Office of the President to the OVP last year. Okay, so yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna, tingnan mo kung may mali. Nagastos ba ng pribado na kamay? O para talaga sa gobyerno, then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na i-impeach for what? Intelligence fund? Binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? I-added. Yun ang sinabi ni Digong. Actually, mga kutsero, patagal ko na akong sinasabi to. Kumbaga, ngayon, si Digong na lang ang tinuloy na Digong. Patagal ko na akong sinasabi yung legality ng transfer ng contingent fund galing sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Kasi nga, mga kakutsero, as per jurisprudence, wala namang illegal sa contingent fund. Yun ang sinabi ng Supreme Court na sinulat ni former Chief Justice Lucas Bersamin. Yun. Tapos, sinabi rin dun sa desisyon na yun, yung Bellica case, na ang Supreme Court sinasabi na ang contingency funds ay para sa mga bago na proyekto na hindi nakinita ng Kongreso o ng mga nag-prepare ng budget. Doon lang siya gagamitin. For use of on new projects, programs, and activities of the concerned agencies. So yan mga karibin natin, talagang medyo malaking gulo ito pag tinuloy nila yung impeachment dito kay VP Sara, mga karibin natin. Kasi alam naman po natin na hindi ang taong bayan ay hindi rin po papayag, mga karibin natin, na ganun-ganun na lang. Ganun lang, impeach nyo na si VP Sara. Well, binoto po yan ng sambayan ng Pilipino, mga karibin natin, at talagang marami po ang magre-react pag ginawa nyo po yan. Pero gaya nga po ng sabi ni Coach Jarrett, mga karibin natin, itong nagpaplano ng impeachment, mga karibyo, hindi rin siguro, di ba, gagawin yan. Kasi nga po, masisira po yung imahe nila. Alam naman po natin na marami po ang nagmamahal sa mga Duterte, no? Di ba, kung iniisip pa nila yung future ng kanilang career, mga karibin natin, siguro ko, ganun din, no? Hindi talaga ito gagawin ng kung sino man dyan. Pero, hindi rin natin masabi kasi nandito na nga di ba? Nandito na nga yung pumutok na nga, sumingaw na nga po yung plano nila. So, paano hindi mo masasabi na hindi? Nandito na nga. Well, anyway, kung nandyan na nga po yan, mga karibin natin, ang masasabi ko lang at opinion lang po ito, mga karibin natin hindi po kayo magtatagumpay dyan, mga karibyo, kasi marami po talagang magagalit sa inyo. Taong bayan, diba? Sino po bang amo ng gobyerno?
Di ba? Di ba mga taong bayan, sambayan ng Pilipino? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman patungkol po rito, okay? Alright mga karibin natin, mabago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, no? At huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Balita ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balita ng Bayan TV. Maraming salamat po.